natin sa tulong ng All the Answers. Ano bang meron sa mata ng bagyo? Paano manghuli ng kriminal gamit ang DNA? At gaano kalupit ang mga owls pag naghahunting? At mukhang di na tayo magkikita. Subukan ko kaya mula sa pumapunta, tumalon ng nakakalakas. Kapag may crush ka sa isang lalaki, damdamin ay nag-iinit like summer. Parang na ang aking damdamin. Oh my pumpkin, nandyan ka pala, ang aking pumpkin. Never ever thought that I would find you swimming there. As if I saw a mermaid that suddenly appeared. I was stunned and my eyes were open wide. Oh my pumpkin, my special someone, please take a look at me. Even only for a moment, only you can do. A simple way between us is what I wanna do. Yes, it's just what I've been dreaming of. Ikaw nga, ikaw ang pumpkin ko. Tropical cyclone, typhoon, hurricane, pare-pareho lang ang tinutukoy. Basa at mahangin na storm system. Sa Atlantic at Eastern Pacific Oceans, tagpagyo mula June hanggang November, kung kailan pinakamainit ang dagat at hangin. Umaakyat ang warm air kaya higop ang hangin sa paligid para pumalit sa pwesto nito. Pagyo naman ang nag-init at umakyat, mas maraming hangin ang higop. Uulit ito hanggang mabuo ang compact low pressure system. Tagalan, ikot yung hangin, gawa ng ikot ng mundo. Resulta, bagyo. May patrolya ako. 2 or 4. Lahat ng hurricane umiikot sa parehong direksyon. Kung umiikot ang Earth sa isang direksyon, dapat ganoon din ang mga bagyo. Tama? Hindi. Lahat ng bagyo sa Northern Hemisphere umiikot counterclockwise. Habang yung mga sa Southern Hemisphere, clockwise. Kaya ang good ay all. May hurricanes na ilang milya lang ang lawak at meron din saklaw ang kalahati ng Amerika. Ang pinakamalaking hurricane ay ang Typhoon Hit na nanalasa sa Japan noong 1979. Kaya naman ito kalaki. Ang pinaka-mapanirang parte ng bagyo ay ang eye wall. Ito ay grupo ng thunderstorms na may gawa ng lupit. Para matawag itong hurricane, kailangan lumagpas ang mga hangin ng 74 miles per hour. Meron pa nga umaabot ng 320 miles per hour. Ang bilis! Sa gitna ng eye wall ay ang mata ng bagyo. Marami kang malalaman tungkol sa bagyo sa pagtitig sa mata nito. Pag hindi ito pantay o asymmetrical, malamang hirap lumakas ang bagyo. Pag makinis at hilog ang mata, hingay at malakas ang bagyo. At pag sobrang liit ng mata, sobrang lupit ng bagyo. Ang kapakataka, maganda ang panahon sa loob ng mata ng bagyo. Pwede pa ngang makakita ng cool at maliwanag na langit. Pero pwede rin pumasok ang malalakas na hangin mula sa eye wall papunta sa mapayapang mata. Kung gusto kong makakita ng bagyo, saan dapat pumunta? Aba, sa Jupiter, may dambuhalang bagyo doon na mahigit doble ang laki sa Earth. At 400 years nang umahagupit. Diba? Saan po? Kung tinuro nyo yung giant red spot, yun nga ang super bagyo. Ang mga hangin doon ay aabot ng 270 miles per hour. I believe. Ang
DNA ay biological instructions ng bawat buhay na nilalang. Kumbaga parang library ito na puno ng mga instruction manual kung paano gumagana ang isang living thing at namamana ito sa pamamagitan ng reproduction. May DNA sa nucleus ng bawat cell sa katawan natin. Ito ang nagpapaiba sa atin sa mga chongo at ice. 98.7% ng DNA natin ay pareho sa chimpanzees at 60% ng DNA natin pareho sa fruit flies. Hala, pareho tayo ng chongo at langaw. 99.9% ng DNA ng mga tao ay pare-pareho. Ibig sabihin, 0.1% lang ang pinagkaiba natin sa isa't isa. Nung ginawa tayo ng mga magulang natin, kalahati ng DNA natin ay galing sa tatay at kalahati ay galing sa nanay. Literal na 50-50. Alam nyo ba na kung pagdudugtungin ang lahat ng DNA molecules ng isang tao, aabot yun sa sun pabalik sa Earth ng 600 times. Dumadami ang DNA tuwing gumagawa tayo ng bagong cells. Literal, hindi perfect ang proseso. May 1,000 errors araw-araw. Dami! Madali namang nare-repair ang karamihan. Eh, paano yung hindi nare-repair? Hindi mutation. May nakakabuti, may walang epekto at meron ding nagdudulot ng sakit. Kaya pinag-aaralan ang DNA para makatulong sa mga genetic disease o sakit na namamana. Pinag-eeksperimentohan ng scientists ang pag-edit ng genome at pag-ayos ng mutations na nagdulot ng sakit. Posibleng dumating yung araw na magagamot natin ang cancer sa pamamagitan ng gene editing. Sleep. True or false, gumagamit ang mga pulis ng DNA fingerprinting para manghuli ng mga kriminal. True or false, gumagamit ang mga pulis ng DNA fingerprinting para manghuli ng mga kriminal. Tamang sagot ay true. Pero ang susi, hindi fingerprints kundi DNA. Sumulpot ang teknik na ito noong 1980s. Ikukumpara nila ang pagkakaiba ng sequences within a sample of DNA. Halos imposible na ang dalawang tao ay magkaroon ng parehong DNA fingerprints. Less than 1 in a quintillion. Isang 1 na sinundan ng 18 zeros. I believe. Kilalanin natin ang mga hayop na matalino raw. Ano yun? Ang kwago. Nasa 200 ang klase ng owl sa buong mundo, pero sa Antarctica. Flat ang mukha nila at 58 million years na silang stalker sa ere. Eh, totoo po bang naiikot ng mga owl ang ulo nila? Oo, pero hanggang 135 degrees lang sa kanan o kaliwa. Bale, 270 degrees total. Hindi siya full circle. Wow! Nakakabilib! Sobrang talas din ang paningin nila. Karamihan ng kwago, nocturnal o sa gabi aktibo, kaya sabihin sila nagkahunting ng mga kainin. Buti na lang, malinaw ang mga mata nila. Trivia muna ulit. True or false? Ang mga mata ng kwago ay paharap at bilog gaya ng eyeballs ng tao. Tricky ito. Di gaya ng ibang ibong mandaragit. Ang mga mata ng kwago ay paharap o forward-facing at hindi sa magkabilang gilid ng ulo. Kaya lang, hindi pa bilog ang mga mata nila, kundi pahaba. Kasi yun ay eye tubes, hindi eyeballs. Kaya ang sagot ay false. Parang binoculars ang mga mata nila, dinidiretso sa likod ng ulo, kaya hindi ito na igagalaw. Kaya naman, flexible ang leeg ng kwago para makita nila ang paligid. Kung may titignan siya sa kaliwa, kailangan igalaw niya ang buong ulo. Dahil sa binoculars na mata, farsighted sila. Pag malayo ang tinitignan, malinaw ito, pero malabo pag malapitan. Umaasa sila sa mga maninipis na balindo sa buka at paapag nakahuli na ng pagkain. Ang dami pala nilang pwedeng gawin. Gamit din nila ang pandinig sa pag-hunting. Maraming klaseng owls ang may asymmetrical na tenga para matukoy ang multidimensional sound. Kaya nilang makarinig ng daga sa ilalim ng dahon, lupa o snow. Ang galing! Master stalker ang owls. Di gaya ng mga lawin o agila, tahimik silang lumilipad. Gawa ng feathers na sobrang lambot kaya natatabunan ang tunog ng pagkakay o flapping. Yung dulo ng mga balahibo bumabasag sa turbulence para lalo pang tumahimik. At dahil malaki at malapad ang mga pakpak nila, hindi sila masyadong kumakampay. Kaya naman, nagugulat na lang ang mga biktima nila, maliliit na mammals gaya ng rodents. Alam nyo,
Hati ang mga magsasaka na problema ang mga daga. Ang pamilya ng barn owl pumapatay ng 3,000 na daga sa loob ng 4 na buwan. Ang isang kwago nakakaubos ng 50 pounds ng gophers kada taon. Kaya gusto sila ng mga naglalaro ng golf. I believe!